PM update ukol dito sa bagyong Inday na may international name na Bavi ngayong July 8, 2026, Miyerkules ng gabi. Base nga po sa ating latest satellite imagery, ito pong si Bagyong Inday ay mas humihina po habang nasa Philippine Sea at yung sentro ng mata nitong bagyo ay huli po nating namataan sa layong 1,035 kilometers silangan ng Northern Luzon. Ngayon ay super typhoon category pa rin naman po ito o malakas na bagyo at may taglay pong hangin na abot sa 185 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 230 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. At kung mapapansin nga po natin, ay malawak po yung sakop nitong rain bands o yung wind field nitong bagyong Inday. Kaya't habang yung sentro nito ay malayo naman po sa ating mga kalupaan, meron pa rin pong pabugso-bugsong hangin na nararanasan, especially dito sa northeastern portion ng Luzon. At kung mapapansin din po natin yung outer periphery nitong bagyong Inday ay nakakaapekto na rin at nagdadala ng mga pag-ulan dito sa Bicol region maging sa may eastern Visayas. At unti-unti na din itong hinihila ang southwest monsoon o yung habagat patungo po dito sa may Visayas and Mindanao area. Sa ngayon nga po, inaasahan natin yung mga maulap na panahon, kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dito sa may Zamboanga Peninsula, maging sa may Soc-Sargen, Barm, Northern Mindanao, maging sa may Western Visayas and Negros Island region. And possible din po bukas, meron din po tayong mga pag-ulan dito po sa may Palawan area. Ayon sa ating latest forecast track and intensity, nandito pa nga po sa Philippine Sea itong bagyong Bavi. At kung mapapansin po natin, yung track naman po nitong bagyo ay patungo po sa eastern coast ng mainland China. So yung nakikita po natin na landfall point ay dito na po sa may eastern coast ng mainland China by Sunday by Sunday morning or evening. At nakikita po natin ay mababa na po yung tsansa ng kanyang landfall scenario dito po sa ating mga kalupaan. Ngunit kung mapapansin din po natin, malawak nga po yung wind field nitong bagyong Inday. Kung atin nga pong susukatin yung itong yellow na bilog ay more or less 1,700 kilometers po yung diametro nitong bagyong Inday. Kaya't meron po tayong mga nakataas na wind signals kahit malayo po yung mata nitong bagyong Inday. Within the next 12 hours, inaasahan po natin ay ma-maintain niya yung kanyang super typhoon strength habang binabaybay ang west-northwestward track. After naman po nun, dahil unfavorable po yung environment dito po sa North Philippine Sea, ay inaasahan natin gradually ay mas hihina pa itong bagyong Inday at magiging typhoon strength na lamang. Ngunit yung typhoon strength po na ito ay malakas pa rin po. At ito po'y mananatiling malakas na bagyo habang nasa loob ng ating area of responsibility at maaari pong makalabas ng ating PAR pagsapit po ng Sabado ng umaga o tanghali. Ngunit sa ngayon nga po ay meron pa rin po tayong nakataas na wind signal number 1 dito po sa mga probinsya na nasa blue. Una po dito sa may Batanes, Cagayan maging sa may Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, Apayao, northern portion ng Abra, Kalinga, maging dito din po sa eastern portions ng Mountain Province and Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Aurora, maging sa may northern and central portions ng Catanduanes. Inaasahan po natin, possible pa rin po na ma-maintain itong wind signals natin within the next few days. At para naman po sa rainfall forecast, iba pa po yung matinding pag-ulan na forecast natin. Dito po siya nakikita sa ating weather advisory at ngayong gabi hanggang bukas po ng gabi, inaasahan po natin na may matitinding mga pag-ulan po tayo, especially dito sa mga probinsya na nasa yellow. At yung nasa yellow po, ayun po yung makakaranas ng 50 to 100 millimeters na rainfall within 24 hours. Meaning po niyan, 4 hanggang 8 balde ng tubig within 1 square meter ang mararanasan ng mga kababayan natin na nandito po
sa mga probinsya ng Sarangani, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, Negros Occidental, maging sa may Antique. At yung mga ganitong pag-ulan ay maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa, kaya't inaabisuhan po natin yung ating mga kababayan ngayong gabi hanggang bukas ng gabi ay mag-ingat po at mag-prepare po sa mga possible na mga flash floods and landslides. Ngunit hindi lamang po ito yung mga lugar na makakaranas ng mga pag-ulan. Possible pa rin naman po na may kalat-kalat na mga pag-ulan dito po sa areas ng Batanes, Cagayan at Apayao dahil po kay Bagyong Inday at dahil naman po sa habagat ay meron din po mga pag-ulan sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, or the rest din po ng Mimaropa, Western Visayas, maging sa Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, and sa BARM dahil po dito sa habagat. So yung mga possible din po yung mga thunderstorms ay magdulot pa rin naman po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So doble ingat po sa ating kababayan. Inaasahan din po natin habang kikilos po pa west or pa northwestward itong bagyo, no, by Saturday or by Friday ay nakikita po natin na mas titindi pa yung mga pag-ulan at maaari nga pong magdulot ng 100 to 200 millimeters na rainfall bukas ng gabi hanggang Friday ng gabi. So dito po yan sa Occidental Mindoro at Antique na pinaka-maapektuhan nitong habagat. 50 to 100 millimeters of rainfall naman ang inaasahan sa Palawan, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental maging sa may Zamboanga del Sur, Lanao del Norte at Lanao del Sur. So yung mga nasa orange po, yun po yung makakaranas ng possible na mga widespread o kalat-kalat na mga pagbaha. So yun nga po, dahil meron na po tayong ganitong forecast ay sana ay maghanda po yung ating mga kababayan at hanggang maaari po ay mag-contact na po tayo sa ating mga local government units kung kailangan po natin ng evacuation measures as early as now. Ito po ay mga epekto ng habagat. Sa Batanes naman, possible din yung 50 to 100 millimeters din na pag-ulan dahil po ay maaaring mag-close approach nga po yung mga rain bands nitong bagyong Inday dito sa Batanes bukas ng gabi hanggang Friday ng gabi. Aside po dito sa mga lugar po na ito, ay most parts po ng Luzon and Visayas, maging dito po sa Zamboanga Peninsula, ay makakaranas din ng mga kalat-kalat na mga pagulan at maulap na panahon dulot ng habagat pagsapit po ng Friday. Simula naman po Friday ng gabi hanggang Sabado ng gabi ay mas tataas na po yung periphery or mas tataas po no yung trajectory nitong ating habagat at maapektuhan na din yung malaking bahagi ng Luzon. So mas madadagdagan po yung mga areas natin na maaaring makaranas ng matitinding pag-ulan, kabilang na po dyan yung Metro Manila. So emphasize ko lamang po, no, Friday evening to Saturday evening po ito. So over the weekend, meron po tayong matitinding mga pag-ulan even dito po sa Central and Southern Luzon. So possible pa rin po ang 100 to 200 millimeters na rainfall sa Occidental Mindoro and sa Antique at 50 to 100 millimeters of rainfall naman po dito sa nalalawing bahagi po ng Mimaropa, Western Visayas and Negros Island Region, maging sa may Oriental Mindoro, Batangas, Cavite, Metro Manila, Rizal, Bulacan, Pampanga, Bataan at sa may Zambales. So doble ingat po at maghanda na yung ating mga kababayan. But other than that nga po, most parts ng Luzon and Visayas, meron po tayong maulap na panahon habang ine-enhance o pinapalakas nitong bagyong Inday yung habagat. At aside po sa mga pag-ulan dulot nitong habagat at ni Bagyong Inday, meron din pong malalakas na hangin naman po o pabugso-bugsong hangin itong habagat at yung outer periphery ng Bagyong Inday at maaari po itong maranasan ngayong gabi sa Pangasinan, Zambales, Bataan, Calabarzon, most parts of Mimaropa, Bicol Region, most parts of Visayas, and Mindanao. So kahit wala pong wind signal sa mga nabanggit na lugar, ay meron din po tayong pabugso-bugsong hangin. And by tomorrow and on Friday, malaking bahagi na po ng ating bansa ay meron pong malalakas na hangin dulot nitong habagat.
Para naman po sa babala, ukol dito sa matataas na mga pag-alon, may gale warning po tayo na nakataas dito po sa mga seaboards ng Batanes, northern and eastern coast ng Cagayan, maging sa Isabela, northern Aurora, Polillo Islands, eastern coast of Camarines Norte, northern and eastern coast ng Catanduanes, and maging dito sa northern and eastern coasts ng northern Samar. But dito po sa most parts or most seaboards ng Mindanao ay maaari pong katamtaman hanggang matataas din po yung ating mga pag-alon. Yan lamang po ang latest ukol dito sa bagyong Inday. Next update po natin ay bukas po ng alas 5 ng umaga. Magandang gabi po sa ating lahat.